The Lord is risen indeed. Hallelujah! 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 Kaya nga, nangyari ko ang lahat sa pagsabi ng 3 beses. Hallelujah! Ready go! Hallelujah! 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 Oh, may sumubra pa. Once again, good morning sa ating lahat. Good morning po. At alam niyo na this is my last time, no? Na makaharap ninyo dahil mamaya or bukas, babalik na ako sa St. Andrews kasi thesis defense na namin. So, kailangan ko graduate sa aking masters. So, masakit mang isipin, kailangan talaga umawi at umalis dito. Pero dapat ako magpasalamat sa lahat. Pero hindi katulad kay Father James sa pagpasalamat na maraming luha na 10 kilo. Kasi 5 taon yun eh. Okay, mag-6 na taon, di ba, Father? Halos mag-6 na taon for his service, no, sa simbahan. Maraming nagbago at maraming na-improve. Kaya palakpakan natin ang ating... Kaya sabi ko, ako na mag-sermon ngayon dahil last ko na. Sabi niya, okay, kabahala. Actually, kami ni Father James, Roy James, magkasama kami noon sa seminary dahil 4th year siya, ako 1st year. So talagang junior lang ako. Siya yung aming senior. Kaya nagsasalot ako lagi at kanya, Sir, kung nagkatotoo. Ano yung sir na siya? Sir, Father. No? So it's God's blessing. Kaya ako rin ay nagpapasalamat, no, sa opportunity. At ramdam ko din yung place of comfort sa parokya natin dito sa iyo. And it's a privilege na hindi ko malilimutan sa aking buhay in my life as a minister of the church, as a priest of our beloved Iglesia Pilipina Independiente, na ako ay nakapunta sa parokya ng iyo. Diocese of Makibaka. So it's my honor na nakapagsilbi ako kahit 1 linggong pag-ibig lang. Parang iniisip ko yung awitin, 1 linggong pag-ibig, Lunes, Sunday. Pero alam niyo, kagabi, kaya matagal akong gumising dahil sumakit yung katawan ko. Hindi dahil sa maraming activities natin ginawa, pero dahil matagal ako nakatulog sa gabi. Dahil sa kasiyahan ko, kagalakan ko, hindi dahil uuwi na ako, kundi sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Imagine, alas 11, may nag-video okay pa. Kaya napasayaw ako. Kinagta pa yung Banyong Queen. Kaya sumakit yung katawan ko dahil sasayaw ng sayaw. Pero joke lang yun, maniwala kayo. Hanggang alauna yung kantahan. Maganda yun dahil sinalubog talaga ng kasiyahan ang pagkabuhay. Pero kawawa ang pari. Alas 2 na nakatulog. Sayaw pa rin ang sayaw. Mga kapatid, ang aking puso ay nagagalak. The same sa kagalakan ni Maria Magdalena. The same joy. Yung kagalakan ni Maria nung nakita niya ang kanyang mahal na Diyos. And you know what? Kung merong magtatanong sa inyo, trivia, who was the first witness of the resurrection? Sino unang saksi ng pagkabuhay? Si Maria Magdalena. And other Gospels, kung babasahin niyo from Mark, Matthew, and Luke, sa 3 synoptic Gospels, karamihan si Pedro. Pero bakit si San Juan, ang ebanghelyo niya, ay si Maria? Kasi ang totoo, ang nagsasabi ng mismo accurate sa panahon na ito ay si San Juan. Kaya, kung i-search nyo sa Google, kung may ano kayo, load, kung may load kayo, bigyan na naman yung pari. Walang load yung pari. Kaya pari, pauwi ka na naman. Yung susunod na pari. Dito si Father Randy pala, palagpakan din natin.
And Mary was the first witness. And imagine, sa socio-political na mismong sitwasyon nila, ibig sabihin, sa mismong kanilang sitwasyon sa lugar at sa mismong kanilang pamumuhay, ang kababaihan ay walang kwenta. Hindi pwede silang magsalita at sila ay pinakamababang uri sa lipunan. Kaya ang panahon na yun ay tinatawag na patristic era. Ibig sabihin, ang lalaki lang ang masusunod. And here comes Jesus. Nandito ang ating Panginoon. Pinili niya ang babae. Kaya nag-wonder ako, bakit karamihan sa simbahan, ang pinaka-mga aktibo ay ang mga nanay. Pagdating ko dito, sino ang nagluluto sa akin, nag-welcome, mga babae. Nilutuan ako ng masarap na paksiw na hindi ko malilimutan. And imagine sa mismong Maria Magdalena ito, nasabi niya, bakit niyo kinuha ang Panginoon? It's a cry of remorse. It's a cry of finding someone who is very important. Yung napakamahal niya. Hinahanap niya ang Panginoon dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. Ganun kamahal ni Maria ang ating Panginoon. Kaya naramdaman ko sa mga ina ng awa. Kaya sa atin dito, patron natin, ay sumasagisag sa mismong pagmamahal ng ina. Kaya mga anak, mga sakristan, sa mga bata, anak na nandito ngayon, iparamdam ninyo ang gayong pagmamahal. Ako po, nung pumasok ako sa seminary, alam niyo ni Father James, 1 week pa lang po ako sa seminary, walang tubig, ikaw magluto ng pagkain, 90 plus ang lutuan mo, pag ikaw ma-assign, 1 week pa lang doon, namatay ang nanay ko. Gusto ko nang umuwi. Ayaw ko nang magpari. Even questioning God, bakit ako pa? Bakit si nanay pa? Bakit hindi yung mga pasaway na sinuturo ko pa? Bakit hindi sila yung mamatay? That's the very pain, yung mismong napakasakit na naramdaman ni Maria. Bakit ang Panginoon, para saan siya hinahanap niya? Dahil mahal na mahal niya ang Panginoon. And for us this morning, ang mismong selebrasyon ng misa ay ekspresyon ng ating pagmamahal. Kagabi, ang sermon ko is triple S. Sa mga nagsimba kagabi, sabihan nyo yung hindi nagsimba. Ha? O, kayo na magsabi, kayo na magmaritis, ano yung triple S. Ngayon, triple T na naman, tatlong T. The Easter celebration is about number 1 P. Unang P. Hindi si Poncio Pilato, ha? First P is to praise. Alam niyo, ang banal na misa is an expression of praise. Ano yung praise sa Tagalog? Praise God. Pinupuri natin ang Diyos. Papuri sa Diyos. Kaya niluwalhati natin ang Diyos. In our expression of praising God, nakaagibat dito ang ating pagmamahal. Kaya sinasabi natin, sinasamba ka namin o Diyos, ang kahulugan niya, ang meaning niyan, minamahal ka namin o Diyos. Kasi ang pagsamba, nandito tayo ngayon, expression ito ng ating pagmamahal sa Diyos. So when we praise God, meaning, it is a heartfelt expression. Nasa puso natin ang pagsimba. Sino dito nagsisimba pero iniisip sa kanilang baboy, sa kanilang labahin, sa kanilang lutuin mamaya, o mag-outing mamaya, saan maliligo, problema yung bayaran sa yung... yun na. But when we worship, we praise God, our heart is in God. Our focus is in God. Father, ang hirap magsimba kung na nakikita ko sa simbahan yung kaway ko.
Di ba? Meron sa atin, di ba? Hindi yan naiwasan. Meron tayong weakness bilang tao na masaktan. At kung magsimba tayo, nakikita natin yun, wala na tayo sa focus. Kaya sabi ng Father, anong gagawin natin? Kasi nga alam natin that the church is a hospital of sinners and not a building for community of saints. Lahat tayo makasalanan. Kahit ang pare. Hindi ko lang isali si Father James kasi Father Randy. Ako lang. Ako lang ha. And we are all in need of God. Kaya nandito tayo, nangangailangan tayo sa Diyos. Hayaan yung 2 oras yung sermon ko ha, dahil last ko na to. Kung si Cristo may 7 last words, ako 100 hours ng sermon. Kaya yung pagsimba natin, sabi ng babae, ang hirap pa rin mag-focus sa pagsimba. Kasi actually, yung kanyang ginagawa is outwardly focus. Nakafocus sa ano nakikita niya. Hindi yung kanyang mismong focus. Sabi ng pare, kasi kumuha ka ng tubig, punuin mo talaga yung baso. Kumuha naman, nasunurin naman yun. Siguro hupig din yun. Pinuno niya, sabi niya, andito na Father. Sige. Puno na yan, umikot ka sa simbahan. Dala mo yung baso, at dapat walang malaglag kahit kaunti. At may prize ka. Kagaya ng itlog mo maya, may prize ka. Dala na yung baso, umikot sa simbahan. Ang tagal ng 1 oras siya umikot. Iniwasan niya talaga may mabawas sa tubig. 1 oras siya. Tinanong ng pare, pag pinawisan ka, ang hirap pala Father kung gusto mo talagang ingatan. Sabi ng pare, nung naghawak ka ng baso, nakita mo ba mga tao sa paligid mo? Narinig mo ba yung mga ingay? Narinig ko, pero nakapokus ako doon. Naintindihan mo ba ang pinagawa ko sa iyo? Sabi ng pare. That is the essence of worshiping God. Focus ka sa goal. Focus sa pagsisimba. Hindi siya nakikita. Kasi kung doon ka na nakikita, ang bata, patakbo-takbo, yung mga choir, ismail-ismail, nakakilin. Minsan nag-distract tayo. But what is important is what is in the inside. Alam niyo ba, ang Easter is from the, parang sinasabi nila, pagan practice. Dahil yung Easter, di ba, goddess yan? From the Anglo-Saxon. Ibig sabihin, mahirap ibigin ng Germanic tribe from Europe area. Nagsimula yung Easter. Yung goddess nila, God of spring and fertility. Ano yung fertility? Fertile. Ano? Kung kanin tayo na fertile ang lupa, maraming bunga. Meaning abundance. Goddess of abundance. At yung mismong si Easter na yun, siya ang simbolo ng mismong biyaya. Kaya ginamit din natin dahil napapanahon ang Easter season o ang resurrection, ginamit din, ginawang Christian practice ito to symbolize sa mismo pagkabuhay ni Jesus as a source of abundance, as a source of ito kanyang blessings. Kaya may mga blessing, maraming blessing sa Easter, magpa-blessing ng kahit anong batay, pa-blessing ng motor, mamaya. Kaya blessingan tayo. The source of blessing. Pero, ang Easter na ito na celebration, ginawang Christian practice at ating ginaganapan during Easter season, yung spring season, nangiitlog ang mga bani. Ano yung bani sa Tagalog? Ang mga kuniho na malalaki. Kaya nagsisimula yung hunting ng egg sa simula noong 1500 o 1600 sa panahon ni Martin Luther. Protestant practice actually ito. At noon, hanggang ngayon, meron na tayong egg hunting. At alam niyo ba yung meaning ng itlog? Sabi ng pare sa Easter Sunday, kagaya nito, sabi ng pare, sino ang nakakita dito ng itlog? Alam niyo, tumayo lahat ng mga babae. Nakita na sila ng itlog. Sabi ng pare, hindi, dali. Sino ang may itlog? Tumayo ang lahat ng mga lalaki.
Kasi ang totoong istorya yan, ang pare nag-prepare ng mga itlog para itatago niya. Ang nangyari, nung wala itlog, kaya hinahanap niya. Sino nakita ng itlog? Tumayo ang mga babae. Sino ang may itlog? Tumayo ang mga hindi mali. Sabi ng pare, I mean, sino ang nakakita ng itlog ko? Tumayo ang mga madre. Yun pala, yung gagamitin sa egg hunting. Nagkamali lang yun. But the essence of egg, mga kapatid, with the force, kung mabibiyak daw ang itlog and the force is coming from the inside, it means there's life. O ang itlog, mabibiyak siya galing sa ilalim, di ba? May buhay. Pero ang itlog na mabibiyak na galing sa labas, life ends. Patay. Kaya si Kristo na buhay galing sa ilalim ng kanyang bibingan upang ipakita sa atin na siya mismo ang source ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat natin siyang i-praise. Kaya letter P, number 1 pa yan ha? Meron pang dalawa. Dalawang oras talaga ito. Praise. Pangalawang P. Ang pangalawang P na napakahalaga sa atin dahil ito ang ginawa ni Maria. Di ba anong ginawa niya after niyang nalaman? After sinabi ni Maria, ni Jesus sa kanya? Sinabi niya sa kanyang mga alagad ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Letter P stands for proclamation. Mary proclaims that Christ is risen. Na buhay ang ating Panginoon. Siya ang unang saksi ng pagkabuhay. Mary proclaimed it. Alam niyo ba na sa simbahan sa misa, maraming proclamation. Yung misa natin, proclamation na yan. Yung pagbasa ng mismong salita, proclamation na yan. Yung ebanghelyo, proclamation yan ng kanyang pagkabuhay. Pero ang mga nakikinig, madali lang magsabi, salamat sa Diyos. Tanungin mo, ano yung binasa? Ano yung first reading? Bigyan ko ng jacket yung mga answer. Ang bilis natin makasabi, salamat sa Diyos. Pero hindi natin pinakikinggan. Mga kapatid, this Sunday, it reminds us, alalahanan tayo na makinig sa balita ng Diyos. Dahil sa buong linggo, 7 days, one time lang tayo makakinig. Kapakinig sa salita ng Diyos. At mismo sa sermon ng pare, kasi karamihan sa magsisermon ng pare, ang mga tao ay natutulog. Kaya sabi ng pare, kung gusto niyong matulog, matulog kayo sa sermon. Huwag lang humilit. Meron ko ito humilit pa rin tulog. Ako mag-sermon talaga, maraming natutulog. Pero yung tagayo, maganda sermonan dahil hindi natutulog. So that's the proclamation of Mary. Tayo rin inanyayahan to proclaim Christ. Pag-uwi natin mamaya, yung hindi nagsimba natin ng mga mahal sa buhay, sabihan natin, Christ is risen. We should also demonstrate sa mismong pagkabuhay. At inanyayahan sila na magsimba rin, gaya natin. Amen? Amen! And lastly, proclamation is not just by words, but also by action. Kung nagsisimba tayo, dapat makikita din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. O sabi nga ni Father Del, yung sermon niya ng Huwebes, nagsisimba tayo lagi, pero yung ating mismong mga pagkamaritis ay ganun pa rin. Chismosa pa rin. Sorry ganun din ako, chismoso din ako. Kaya magbago na tayo talaga. The last P, ano yung una? To praise, to proclaim, and to participate. Easter is a salvific act of God. Ginawa ng Diyos ang kaligtasan sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay. And this celebration entails for us to participate. Alam niyo sa misa, bakit may mga may response tayo? Kasabihin natin, Amen, salamat sa Diyos. At sa misa, may mga part tayo na tayo yung magsasabi.
dahil merong participation. Ang misa hindi lang pare, kundi tayong lahat. Kaya sa klase, ang magaling magsalita namin nagpa-participate, malaki ang grade. So, kung tayo din nagsisimba, we should be actively participate. Ang pagsimba is our active participation of the Lord for His mission and ministry. Kaya, ang ating mission ay ating ipahayag ang mismong balita ng pagkabuhay at higit sa lahat sa ating pag-participate doon sa kanyang mga gawain. Kaya nakakasaya dahil nakikita ko yung participation ng bawat isa. Noong simula pa lang ng ating diagnosis, ang dami ng taong sumama. Kahit napakainit, napakalayo, napipil ko yung participation ng bawat isa. Kaya sabi ng iba, bakit Father, ikaw yung nagbibigay ng tinapay? Kasi pag may snack, kukunin ko talaga yung snack at ibibigay sa lahat na nag-participate. Bakit? Na-appreciate ko yung pag-participate nyo sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. Kahit lang apostolis, dalawa lang. Pero nakumplito sila sa Bebes, no? At least nakumplito sila. And for that participation, dapat next 2026 Holy Week, marami pa ang mag-participate. Kaysa unahin natin ang pumunta, maligo, magbakasyon. And we forget the essence of the Holy Week. Bakit tinatawag itong Holy Week? The most blessed week of all, because God in Christ sacrificed for us. Imagine, nagpakamatay ang Panginoon para sa iyo, tapos ikaw naliligo lang. Ano ka? Siniswerte? Ikaw ba'y may-ari ng buhay mo? Ikaw ba'y nabigay ng hininga mo? Kung kukunin yung hininga sa iyo ngayon, lagyan ng pintador yung ilong mo, malaki na yung babayaran mo. Yung kuryente nga natin, malaki na yung babayaran, kahit laging nagbaburn out. Ako siguro kung lagyan ng pintador yung aking ilong, malaki yung babayaran ko dahil malaki yung butas. So, kapit naman kayo makatawa, no? So, God is the source of life, kaya dapat natin siya bigyan ng panahon to participate sa gawain ng simbahan. Pag sabi ng pare, tayo magsimba, tayo ay mayroong aktibidades, dapat full support tayo. Dapat ipakita natin na buhay ang ating mismong pananampalataya. At ang mismong binyag natin ay isina sa buhay. Amen? Amen. I expect you that. Kahit wala na ako dito, Paliran din na siguro. Sinong pare ito? Oo. Tanungin ko sa paliran din, kung madami ba kayo? Si paliran din bahala sa inyo. Ngayong umaga na ito, muli ako yung nagpapasalamat for the opportunity na kahit man lang sa isang linggong pag-ibig ay nagiging meaningful para sa akin. At I hope meaningful sa inyo. Ako yung nagpapasalamat sa lahat ng nagdadala ng mga pagkain. At meron akong na-appreciate talaga na isang tao na everyday siya talaga naghatid ng pandesal. At hindi ko kayo sasabihin ng pangalan because God knows who you are. And all of those people na nandito sa kumbento kasama ko, yung laging nagluluto, naglilinis, mga sakristan at kahit pasaway, pero magaling mag-arrange ng lahat ng bagay. At sa inyong matatamis na mga ngiti. Ako pa yung sinabihan nyo na masayahin daw ako na pare. O kaya na-appreciate ko yun dahil noon, hindi ako masayahin. Dito lang sa'yo ako masayahin ang sulit. Tanungin niyo pa si Father James. Again, lastly, para matapos na to, kasi may gabi na yung pawis ko. Pagbukas pa ako matapos. Let us be reminded sa tatlong P na yun, to praise, to proclaim, and to participate. Nawa, isabuhay natin ito upang tayo ay totoong nagsasabuhay sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Hallelujah! 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 Magsitayo tayo lahat.